hindi madaling basahin ang puso ng isang babae. Tahimik ito minsan, mailap sa salita at tila ba may lihim na isinasarili. Ngunit sa mga kilos na walang salita, may mga mensaheng tahimik na sumisigaw ng katotohanan. May ilang bagay na hindi niya basta ginagawa para kanino lang. Hindi para sa kaibigan, hindi para sa kasamahan, at lalong hindi para sa isang taong dumaan lamang sa kanyang buhay. Mga kilos na sa mata ng hindi sanay ay tila maliit at karaniwan, pero sa mata ng marunong ito ay tanda ng isang pagmamahal na totoo at malalim. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na bagay na ginagawa lamang ng isang babae para sa lalaking tunay niyang mahal. Hindi ito mga pangako sa labi, kundi mga gawaing pinanday ng puso at damdamin. At gaya ng stoic na prinsipyo, hindi natin titingnan ang panlabas na anyo lamang, bagkus sisilipin natin ang diwang nakapaloob sa bawat kilos. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi laging maingay. Ngunit kapag naroon, damang-dama ito, tahimik man itong dumating. Una, nakikinig siya ng buong puso. Kapag ang isang babae ay tunay na nagmamahal, ang kanyang pakikinig ay hindi lamang para makasagot. Hindi ito pakiusap para sa mababaw na koneksyon. Ito ay isang tahimik na pagyakap sa iyong damdamin, sa iyong mga saloobin, sa iyong katahimikan. Ang kanyang pandinig ay nagiging daan upang maunawaan ka. Hindi lamang ang mga salitang binibigkas mo, kundi pati ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin. Habang nagsasalita ka, mapapansin mong hindi siya tumitingin sa kanyang telepono. Hindi siya nagmamadali, hindi siya naghihintay ng pagkakataong putulin ka. Bagkus, ang kanyang mata ay tila naglalakbay sa lalim ng iyong mga salitang hindi pa buo, ngunit nararamdaman na niya. Ito ang uri ng pakikinig na may presensiya, hindi para kontrahin, hindi para baguhin, kundi para maunawaan. Sa mundo kung saan lahat ay nagmamadaling magsalita, ang kanyang katahimikan ay isang regalo. Isa itong anyo ng pagmamahal na hindi ibinibigay sa lahat. Dahil ang ganitong uri ng atensyon ay bunga ng malalim na respeto. At tandaan, ang isang babaeng nakikinig ng buong puso ay isang babaeng nagbibigay ng kanyang sarili. At hindi niya ito basta ibinibigay, maliban na lamang kung mahal ka niya. Pangalawa, inaalala ka kahit wala ka, may mga sandaling hindi mo siya kasama. Tahimik ang paligid. Abala ka sa trabaho, sa problema, o sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit may isang tao sa malayo na iniisip ka, hindi dahil kailangan niyang gawin ito, kundi dahil kusa itong lumilitaw sa kanyang damdamin. Makikita mo ito sa maliliit na bagay, sa text message na nakapagpahinga ka na ba, sa pagkain na bigla na lang niyang idinaan sa iyo, sa boses niya kapag sinabi niyang, "Bumagyo kagabi, naisip kita, baka nabasa ka." Wala siyang hinihinging kapalit, wala siyang kondisyon. Hindi niya ginagawa ito para utangin mo, kundi dahil mahal ka niya. At sa pagmamahal na ito, ang iyong kapakanan ay naging bahagi na ng kanyang iniintindi, gaya ng iniintindi niya ang sarili niyang pamilya. Ang alaala niya sa iyo ay hindi pansamantala. Ito'y patunay na kahit wala ka sa tabi niya, dala-dala ka pa rin niya sa kanyang puso. Sa stoic na pananaw, ito ay care na walang pag-aari. Pagmamalasakit na hindi nagpapasakal kundi nagpapalaya. Dahil sa kanyang mata, ang iyong kaligtasan at kapayapaan ay mahalaga kahit hindi mo ito hinihingi. Pangatlo, tinitiis ang kanyang sarili para sa iyo. May mga araw na pagod na siya. Hindi na niya alam kung saan huhugot ng lakas. Subalit kahit ganoon, makikita mong pilit pa rin siyang ngumingiti para sa iyo. Hindi dahil hindi niya ramdam ang hirap, kundi dahil pinipili niyang unahin ka kaysa sa sarili niyang pagod. Hindi niya sinasabi kung gaano kabigat ang kanyang dinadala. Hindi siya nagrereklamo kahit minsan ay gusto na rin niyang sumuko. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalang damdamin, kundi pagpili ng katahimikan kaysa sumbat. Kapag ikaw ay may problema, inuuna ka niya. Kapag ikaw ay may sakit, nakatabi siya. Kapag ikaw ay nawawala sa sarili mo, siya ang nananatili.
Ang mga sakripisyo niya ay hindi laging halata, pero ito ang mga bagay na nagpapatunay. May isang pusong handang masaktan, huwag ka lang mapahamak. At sa likod ng lahat ng ito, hindi siya umaasang mapapansin mo. Hindi niya hinihintay na purihin mo siya. Ang nais lamang niya ay makita kang maayos. Ito ay uri ng pagmamahal na bihira, sapagkat ang tinitiis niya ay hindi maliit na bagay, kundi ang sarili niyang pangangailangan para lang sa iyong kapakanan. Pang-apat, ipinapakita niya ang kanyang kahinaan sa paningin ng marami. Ang pagiging mahina ay kahinaan, ngunit sa mata ng isang stoic, ang pagpapakita ng tunay na damdamin ay lakas na bihira sa mundong ito. Kapag ang isang babae ay tunay na nagmamahal, ibinababa niya ang kanyang pader, hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil nagtitiwala siya sa iyo. Sa piling mo, hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya kailangang maging matibay palagi. Sa iyo, maaari siyang umiyak, matakot o magtanong nang hindi hinuhusgahan. Hindi ito ginagawa sa kahit sino, sapagkat ang pagbubukas ng damdamin ay isang uri ng paglalantad. Isa itong paglalagay ng puso sa mesa, walang proteksyon, walang katiyakan. Kapag ginawa niya ito, tanggapin mo ito ng may paggalang, dahil hindi lahat binibigyan ng ganitong uri ng tiwala. Sa mga sandaling hindi niya kayang itago ang lungkot, huwag mo siyang tanungin kung bakit siya mahina. Tanungin mo ang sarili mo, anong klasing tao ang pinagkakatiwalaan niya ng ganito kahalagang bahagi ng kanyang pagkatao? At ang sagot, ang lalaking mahal niya, walang iba. Pang-5, pinag-iisipan ka bilang katuwang, hindi pansamantalang kasama. Kapag ang isang babae ay mahal ka, hindi ka niya lamang iniisip bilang kasalukuyan. Iniisip ka niya bilang bahagi ng bukas. Hindi ka lamang bahagi ng kanyang mga kwento, kundi bahagi na ng kanyang mga plano. Mapapansin mo ito sa maliliit na tanong. Anong plano mo sa karir mo? Saan mo gustong tumira balang araw? Paano kung magkaroon tayo ng anak? Ang mga salitang ito ay hindi tanong lang. Isa itong paanyaya na pag-usapan ang kinabukasan hindi bilang magkaibang tao, kundi bilang magkasama. Hindi ka niya tinitingnan bilang pansamantalang kasalo, hindi ka proyekto, hindi ka tagapuno ng kanyang kalungkutan. Isa kang katuwang, kaagapay, isa kang bahagi ng isang layunin na sabay ninyong tinatahak. Kapag ang isang babae ay nagmamahal, hindi siya laging nagtatanong ng ako, lagi niyang kinikilala ang tayo. At kapag napansin mo ito, huwag mo itong ipagwalang bahala. Dahil sa mundong mapagpalit, ang babaeng tapat sa tayo ay isang biyayang bihira mong matagpuan. Pang-6, pinapatawad ka kahit masakit. Lahat tayo nagkakamali, ngunit hindi lahat ay pinapatawad. Kapag ang isang babae ay nasaktan mo at pinili ka pa rin niya, hindi ito simpleng pagpikit mata, isa itong malalim na pasya ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi laging may kasamang paglimot. Minsan, dala pa rin niya ang sakit, ngunit pinipili niyang manatili, hindi dahil siya'y mahina, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang pagsubok na ayusin kayo kaysa sa pagsukong wala namang sinubukang itama. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi kasunduan na uulitin mo ang pagkakamali. Ito ay paanyaya na lumago kayo, na matuto kayo, at na sana sa susunod, piliin mong huwag na siyang saktan. Sa stoic na pag-iisip, ang pagpapatawad ay isang uri ng kalayaan. Kalayaan mula sa galit, kalayaan mula sa tanikala ng pride. At kapag kaya ng isang babae na patawarin ka kahit siya'y nasaktan, ibig sabihin lang nito, ang puso niya ay mas malaki kaysa sa sakit at ikaw ay minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang pagmamahal ay hindi laging dumaraan sa matatamis na salita. Hindi ito palaging maririnig sa mahal kita o namimiss kita, sapagkat may mga pag-ibig na piniling manahimik, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa lalim. May mga damdaming hindi kayang isulat o bigkasin, pero damang-dama sa paraan ng pag-aalaga, sa katahimikang puno ng presensya, at sa mga simpleng kilos na hindi ginagawa para sa iba. Kapag ang isang babae ay nagmamahal, madalas hindi mo agad makikita. Hindi ito ipinamumukha,
Hindi ito ipinagmamakaawa, ngunit makikita mo ito sa paraan ng kanyang pag-unawa, sa pagpili niyang manatili, sa paraan ng kanyang pagdamay kahit hindi mo hinihingi. At sa mga panahong ikaw mismo ay hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, siya pa rin ang nariyan. Kung isa ka sa mga pinagkakalooban ng ganitong klaseng pagmamahal, pakatandaan mo ito, huwag mo itong balewalain, huwag mo itong sukatin sa panandaliang damdamin, dahil ang ganyang uri ng pagmamahal ay hindi laging dumarating. At kung dumating man, ito'y biyayang kailangang igalang. Gaya ng stoic na kaisipan, ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging madamdamin. Hindi ito bulag, hindi rin ito pabigla-bigla. Sa halip, ito ay tahimik na matatag, buo kahit hindi perpekto, at totoo kahit walang palakpakan. At kung ito'y nasa harap mo na, piliin mong maging karapat-dapat dito, dahil ang ganitong klaseng pagmamahal ay hindi para sa lahat. Pero kung iyon na, huwag mo nang hayaang mawala.